ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalimin kayo ng aming pila ng mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Merry Christmas sa buong mundo. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Marikina City Police Station. At syempre po, no? Lahat ng tao ay masaya sa muling pagsilang sa ating ika nga ay ang ating Panginoong Hesus. Lahat punong-puno ng pag-asa. Binabati natin ang isang Merry Christmas ang lahat. Nandito ngayon si Arnold, ang ating Chief Tech. Wala si Jigger. At syempre, ang bumubuo po ng Kaagapay Media Action Group o Kaagapay Team. Maraming salamat sa reliever ko ngayon, reliever pilot, si Police Corporal Muhammad Amir. Thank you, Escas, kay Captain Greco. And then thank you kay COP, kay Dunday, kay Akopa. Hitik na hitik po tayo ngayong araw na ito. And magandang araw po sa tanggapan, syempre ni CRS, Police Brigadier General Nicolas Torre. Batiin muna natin bago ko pabatiin ang aking partner. Mamaya po, no, maririnig nyo ang ating panauhin sa araw na ito. Mula po sa Mandaluyong City Police Station, kasama ang kanilang AVP, ang accomplishments ng Mandaluyong City Police Station. At makakadaupang palad natin muli ang pang Mandaluyong Police Station. Nagbibigay din po ng paalaala ang Marikina City Police Station kaugnay po sa ating pinaghahandaan ang pagpasok po ng bagong taon. So batiin ko muna ang Kaagapay Team headed by our Chief Police, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, ako pa, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, ako po, Police Captain Greco Gonzales, Escas,
Police Lieutenant Julius Criste, ang aking pong co-anchor. Police Corporal Robin Barameda. Police Corporal Karen Gay Canuto. Police Corporal Aiza Kapalad. Police Corporal Mark Clado, ang aking pilot. Reliever pilot, syempre, si Police Corporal Muhammad Amir. And thank you kay Aiza, Corporal Aiza and Corporal Barameda. Pilot ko din sila kanina, but we need to rush. So partner, probably you're ready now. Ating pong pabatiin aking partner. We have 5 minutes after 12 o'clock. Ang programa ito ay handog sa inyo ng Angel's Burger. Okay, partner, magandang tanghali sa'yo. Pinabuelo lang kita, partner. Buelo. Go ahead, go ahead. Magandang tanghali din sa iyo. Ay, antipid. Magandang tanghali sa iyo, partner. At syempre, magandang tanghali at isang mapagpalang araw sa ating mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ayun. Partner, kumusta ba ang holidays mo? Mukhang masaya at maganda ang Pasko mo, ah. Masaya naman, partner, kasi sabi nga, in spite of all the things that is happening, like sa akin, very memorable ang 2020, no? Lahat yata ng dapat pagdaanan ay nadaanan ko na. But with the Lord up above, sabi nga, I'm living, ang center ko is God. So I'm always encouraging everyone to have a God-centered life. Everything will be possible. Magkakaiyakan na naman tayo, partner. Wag na, magkakaiyakan tayo. Tama. Ang alam Tama ko ka dyan, masaya. partner, sa biyaya at pag-iingat at pagpapala ng ating Diyos, no? Ganon din sa aming mga kapulisan nito nagdaang Kapaskuhan, no? Alam niyo naman na ang ating kapulisan ay nariyan upang magbantay sa ating mga kababayan during that holiday season. Na binabalita ko rin sa inyo na ang ating kapulisan sa aming nasakupan ay matagumpay na naidahos yung ating ligtas Paskuhan. Yung ating mga pulis ay nakabantay sa ating mga simbahan upang masigurado at na protektado yung ating mga kababayan na nagsisimba. Dahil alam naman natin na nung simbang gabi talagang dagsaan tao eh. Dahil na-miss ng ating mga kababayan, no? Yung ating simbang gabi at mga pagsisimba sa ating mga simbahan. Kaya salamat sa Diyos at naidaos natin yung ating Kapaskuhan ng ligtas at payapa yung ating mga kababayan. Partner? Okay, mamaya po, no? Ayon sa ating COP, si Major Cambry, maghahatid daw ng ating mga paalala mula po sa Marikina Police Station kaugnay po sa darating na New Year. Pero bago yan, hi Miss Aida, thank you very much for reminding me. Yes, I'm always safe. Everyone is safe, no? Just have a very, very, very strong faith with God. Pinabati natin na isang magandang tanghali ang ating Chief PNP Police General Leonardo Carlos, Police Major General Roder Sermonia, Acting Chief Directorial Staff, Police Major General Bartolome Bustamante, Director DPCR, NCRPO, Police Major General Vicente Danao Jr., may mga messages po yan mamaya. Ang Eastern Police District Director, Police Brigadier General Orlando Yebra Jr., siyempre, ang COP ng Marikina City Police Station, Police Colonel Ben Liner Capili. Again, thank you ako pa kay Colonel Gantang, kay ako po, kay Colonel Victoriano De Castro. And happy listening and thank you very much sa napakabait pong better half ni COP, si Ma'am Cathy Capili. Hello, Ma'am Kat. At siyempre, partner, binabati natin na isang magandang tanghali ang ama ng Marikina, Honorable Mayor Marcelina Archudro. Napakabait ni Mayor. Oo. So we have... Pinapasalamatan natin si Mayor. Yes, oo, no? Nais natin Inspirasyon. pasalamatan si Mayor. Inspirasyon siya, Sa kanyang partner. mga... Inspirasyon siya. Binibigyan niya ng magandang inspirasyon ang mga tao sa pagiging ay talagang naglilingkod, no, sa taong bayan. So this forthcoming election, talagang ang hinahanap natin yung talagang may puso, no? May puso para sa ating mga kababayan.
Yung ika nga salitang serbisyo, malasakit. Yan ang tatak ng ating COP, mapagmalasakit sa kapwa-tao. Okay, atin na pong ihahatid ang ating mga balita. Mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, burger na buy one take one, na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica, Angel Burgers, ang burger ng bayan. Arestado, 4 sa hiwalay na insidente ng paglabak sa Republic Act 7610 at Republic Act 11313. Ang detalye, Corporal Pati. Magkahiwalay na insidente ng paglabag sa Republic Act 7610 at isang insidente ng Republic Act 11313 ang inaksyonan ng ating mga kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Sa unang insidente ng paglabag sa Republic Act 7610, inaresto ng tauhan ng Substation 8 ng Marikina City Police Station ang suspect na si Mark Joseph Gianan, 19 na taong gulang, isang construction worker at kasalukuyang nakatira sa Barangay Marikina Heights, Marikina City. At isa pa nitong kasamahan na menor de edad na itatago sa pangalang AD, 16 na taong gulang, noong ika-24 ng Disyembre taong kasalukuyan, matapos nilang pagtulungang bugbugin ang biktimang menor de edad din. Sa ikalawang insidente naman, inaresto ng tauhan ng Police Substation 6 ang suspect na si Bernard Reyes, 34 na taong gulang, walang asawa at kasalukuyang nakatira sa Barangay Concepcion 1, Marikina City, noong ika-25 ng Disyembre taong kasalukuyan matapos nitong suntukin sa ulo ang nooy naglalakad lamang na menor de edad na biktima. Sa isa pang insidente naman, arestado ng tauhan ng Substation 2 ng Marikina City Police Station ang suspect na si Hernani Itucas, 40 taong gulang, isang construction worker at kasalukuyang nakatira sa Barangay IBC Marikina City dahil sa paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Ayon sa biktima nito na itatago sa pangalang RV, naglalakad siya pa uwi noong ika-26 ng Disyembre taong kasalukuyan nang makita niya ang suspect na nakatingin sa kanya ng may pagnanasa at di pa nakontento ay sinundan pa siya at sinabihan ng malalaswang salita. Lahat ng mga nasabing suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility, samantalang ang menor de edad na suspect ay na-turn over na sa tanggapan ng DSWD. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Chris Pati. Tatlong most wanted person ng Marikina City timbog sa magkakahiwalay na operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo, Corporal Barameda. Arestado ang isa sa most wanted person ng Marikina PNP sa pinaigting na operasyon ng Station Warrant and Subpoena Section sa pangunguna ni Police Lieutenant Michael Danao. Kinilala ang suspect na si Rosalito Labalan alias Baragon, 41 taong gulang at residente ng Barangay Tumana, lungsod ng Marikina, na naaresto sa Lindas Market, Barangay Parang, Marikina, pasado alas 11 ng umaga noong ika-21 ng Disyembre taong kasalukuyan. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina MTC Branch 92 sa kasong attempted homicide. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Isa pang most wanted person na arestado sa isa na namang operasyon na pinangunahan ni Police Lieutenant Darwin Boyser, hepe ng Substation 5 Marikina CPS. Naaresto ang suspect sa kahabaan ng Molabi Street, Barangay Parang, lungsod ng Marikina, pasado alauna ng madaling araw noong ika-23 ng Disyembre taong kasalukuyan sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina MTC Branch 76 sa kasong slight physical injury and maltreatment. Kinilala naman ng suspect na si Jason Asha alias Jason Ingat, 37 taong gulang at residente ng Barangay Parang. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, Kaagapay Robin Barameda. Isang lalaki arestado sa paglabag sa RA 9262. Ang detalye ihatid mo, Corporal Pati.
Paglabag sa Republic Act 9262 ang kinakaharap ngayon ng isang lalaki na kinilalang si Bernard Ortilio, 35 taong gulang, may kinakasama, isang helper at kasalukuyang nakatira sa Barangay Malanday, Syudad ng Marikina. Ito ay matapos niyang saktan ang kanyang kinakasama na itatago sa pangalang MM, 32 taong gulang, nitong besperas ng Kapaskuhan, ika-24 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon sa salaysay ng biktima, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo na humantong sa pananakit ng sospek na lango naman sa alak. Nagtamo ng mga sugat ang biktima matapos pagsasampalin at iuntog ng sospek ang kanyang ulo sa pader. Agad humingi ng tulong ang biktima sa mga barangay tanod at sa tanggapan ng Substation 4 ng Marikina City Police Station. Agad itong inaksyonan ng ating kapulisan at agarang nahuli ang sospek na ngayon ay nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Chris Pati. Humigit kumulang sa 130,000 na halaga ng iligal na droga na sabat sa pinaigting na anti-illegal drugs campaign ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo, Kaagapay Barameda. Arestado ang isang suspect sa pagtutulak ng illegal na droga sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina CPS sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., hepe ng Station Drug Enforcement Unit sa kahabaan ng 28th Avenue, Balubad Settlement, Barangay Nangka, lungsod ng Marikina, dakong alas 8 ng gabi noong ika-21 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap na parokyano ng illegal na droga ang isang pulis at ng positibong mapagbilhan ng naturang sospek ay agad naman siyang inaresto ng otoridad at kalaunay kinilalang si Diosdado Nual Jr. alias Bakla, 33 taong gulang at residente ng Barangay Nangka. Na-recover sa kanya pangangalaga ang tinatayang higit sa 47,000 halaga ng pinagbabawal na droga o shabu. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Isa pang bypass operation ang ikinasan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 pang suspect sa pagtutulak ng illegal na droga sa kahabaan ng Bantayog Street, Barangay Concepcion, lungsod ng Marikina, pasado alas 4 ng hapon noong ika-24 ng Disyembre taong kasalukuyan. Naaresto ang mga suspect matapos ang positibong mapagbilhan ng ipinagbabawal na droga o shabu ng pulis na umaktong posture buyer na nasa nasabing lugar. Kinilala naman ng mga suspect na sina Binus de los Santos alias Binus, 42 taong gulang, at Clodoaldo Santos alias J, 33 taong gulang. Na-recover din sa kanilang pangangalaga ang higit sa 80,000 halaga ng shabu. Kasalukuyan namang nakapiit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, Kaagapay Robin Barameda. O Plan Bandilyo, anunsyo publiko, ihatid mo, Corporal Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ng anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan ang maging biktima ng gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa siyudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa ating emergency medical services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. Okay, we have 19 minutes after 12 o'clock. At yan po ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Hatid sa inyo ni Police Corporal Barameda, gayon din po ni Police Corporal Pati. So mamaya po atin pong ibibigay sa inyo ang mga mensahe no ng ating ika nga mga ama ng ating kapulisan, lalo higit po ang ating pangulo no. So this time partner, yung ating ika nga no, yung ating reminder, nandyan na ba yung ating opisyal na maghahatid ng ating mga paalala para po sa naralapit
na pagbabago ng taon na kung saan naman po ay talagang ika nga kahit anong saway mo, no? Hindi po talaga naiiwasan na may mga ilan talaga na nagpaparaos talaga ng paputok. Katuwiran nila yun daw ay pambugaw. Arnold, pambugaw daw ng malas. Malas nga ba? Ng malas. Oo, partner, Pantaboy. malas. Pantaboy pala, hindi pambugaw. Bago-baguhin mo nga. Partner, nandyan na ba yung Pantaboy. Pantaboy, partner. Pambugaw, partner, parang aso, parang sa aso lang eh. Pantaboy. Okay, Partner. Siguro ako na lang yung magbigay ng paalala, no, para sa ating mga kababayan. I think parang busy si S3. Partner, nasa kabilang linya daw natin, ano? Nasa kabilang linya daw natin Okay, si Major Camry from Marikina. Okay, ang aming S3. Ang ating Okay, idol. so this time, tulad po ng ating nabanggit kanina, atin pong hihilingin, ano, sabi nga ang bahay ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, ay ang Marikina. Kaya siyempre, parang ama ng mamamayang tiga Marikina, sa pamumuno ng ating COP, ng ating ng ating alkalde, magpapaalala si Major Camry. Sir, magandang tanghali po. Sir Ariel. Go ahead, Idol. sir. Go ahead, sir. Good morning, ma'am. At saka, Sir Julius, magandang tanghali. Okay. Magandang Tulad tanghali, na sir. nabanggit na. Para sa Go ahead, sir. Go ahead. pinapabot po ng Marikina Police ang mga patnubay para dito sa nalapit na bagong taon. Mahigpit po na pinagbabawal dito sa Marikina City ang pagbebenta, paggamit po ng paputok ngayong New Year. So, mahigpit po na binibilin po ng ating hindi lang po ng ating local government kundi ng RPOC, yung Regional Peace and Order Council, na ipinagbabawal po ang paputok dito sa Marikina. So magkakaroon po tayo ng paalala mula dito sa district kung saan ang sa pamumuno ni Brigadier General Niebra, magkakaroon po sila ng iwas paputok awareness ride upang ipaalala po sa kababayan natin dito sa Marikina na pinapatupad po dito sa Marikina yung iwas paputok po natin. Yun lang po. Okay, yan po ang nagmumula kay Major Camry, ang paalala mula po sa tanggapan ng Philippine National Police sa pamumuno ng ating COP Police Colonel Benigner Capili. So we are hoping, Major, Happy New Year, and we are hoping na patuloy at talaga po namang pinangangalagaan ng ating mga alagad ng batas sa buong Pilipinas ang kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Opo, Ma'am Florence. Okay, partner, baka may gusto kang sabihin kay Major Camry. Partner, lagi kong nakikita yan eh. Si Sir Camry, idol natin yan. Napakasipag na police na official natin dito yan sa Marikina City Police Station. Yung aming chief operation. So we will just greet him. Very well said, sir. Happy New Happy Year. New Thank you Year. very much, sir. Very well said. Very well, ano to? Very well said ang reminder para sa ating mga kababayan. Nakakablanko ka, Ganun din, partner. Partner, Nakakablanko. ganun din. Thank you rin, Ma'am. Thank you, Ma'am. Bukod, Go ahead, sir. Go ahead. partner. Ganun din, partner. Bukod dun sa paalala natin, no, sa mga kababayan natin sa Marikina pagdating sa
pagbebenta at paggamit ng paputok, gusto rin nating paalalahanan yung ating mga kababayan na manatili rin na maging maingat ang ating mga kababayan sa lahat ng banta ng krimen, no? Dito sa ating mga lansangan. Kasi alam naman natin na napakadami na ng tao sa labas, lalo na ngayong mga holiday season. Ganun din, siguraduhin natin na maging ligtas ang bawat isa sa banta ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsunod sa ating minimum public health standard na itinakda ng IATF. Yun. At saka lagi po nilang tandaan na ang pulis ng Marikina ay lagi lang nandito sa kanilang tabi upang magbantay at siguraduhin na magiging ligtas at payapa yung pagsalubong natin sa bagong taon na darating. Yun lang, partner. So we have 25 minutes after 12 o'clock. Atin na pong isusunod ang bago tayo mag-station break ang mensahe po, no, mula po sa ating mga opisyal ng Philippine National Police at mula rin po sa Pangulo ng Bansang Pilipinas. Lahat, isang mapayapa at masaganang bagong taon. Ngayong Kapaskuhan ay nais kong paabot sa lahat ng miyembro ng Marikina Police, kasama na ang pamahalang lokal ng Marikina at ang lahat ng mga tao at iba't ibang grupo na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating kapulisan. Ang aking taos-pusong pasasalamat at pagpupugay sa inyong lahat. Saludo ako sa inyo. You did a great job for the service of all Mariqueño. Everybody deserves applause and praises. Mabuhay po tayong lahat. Let us continue to serve Marikina City with pride and honor. Merry Christmas and God bless us all. To the personnel of Marikina City Police Station and all the officers and NUPs, including the PNCOs, Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Please keep safe and lalahan natin itong darating Pasko at Bagong Taon ay marami tayong challenges na haharapin, lalo na sa darating na 2022. So, ingat tayo, mag-ingat para malalakas tayo at maayos ang pangangatawan para sa darating na Bagong Taon. Okay. I would like to greet the men and officers of Marikina Police. Merry Christmas and a prosperous New Year. Patuloy lang sa ating maayos na serbisyo at laging pagbibigay ng serbisyo tama, tapat at tapang at nalasakit sa bayan ng Pilipinas. My congratulations to all your accomplishments. Mabuhay kayo and God bless. Bati, ngayong Kapaskuhan. At ang aking pasasalamat sa inyo sa patuloy ninyong dedikasyon sa pagpaparatili ng kaayusan, ng katahimikan para ang ating mga kababayan ay makapamuhay ng tahimik, maayos at may kapanatagan. Marami kong gusto sabihin pero sa dami ng inyong ginawa at paglilingkod, palagi ko ang salita ay hindi sapat. Kaya simpleng marami ito sa aking pasasalamat sa inyo. Kasama ko na ang buong lungsod ng Marikina. Maligayang Kapaskuhan sa inyo lahat. Nawa ang inyong pamilya rin ay maging masaya at tahimik at ang inyong ating pangarap ay matupad. Maligayang Pasko at mahigong bagong taon sa lahat. Sa Marikina Police, City Police, lalo na kay Police Colonel Binlinar Kapili. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Sayang at nagkaroon ako ng medyo gipit sa panahon na hindi ko kayo nabasitahan. At
even without really seeing you personal. I am truly blessed to may mga tao akong may pulis ako dyan sa Marikina na wala talagang binigay na problema sa akin. So, I commend you for a splendid, maybe malapit man ako mag-alis in 7 months. Thank you for helping me, and I will remember it for a time. If there's anything that I can do, pero ako, civilian. But you are still welcome to come to me for anything. Ulitin ko, hindi ko na lang habain at napapaiyak talaga ako. Maraming salamat sa inyo lahat. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, ang tumpak na oras, 31 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ang burger na buy one take one, na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Happy listening kay sa parents no ni COP ni Police Colonel Benliner Capili, kay Mr. Ernesto Ka-Erning Capili, kay Mrs. Preciosa Capili at JMC Farm Malaban Pinyan Laguna. Kay din kay Ma'am Kat Capili. Kay din sa kanyang mga anak no. Happy New Year. Kay Attorney Eric Son Valero. At siyempre, tulad po ng ating nabanggit, ang ating pong ipinagmamalaki naman ang mga accomplishments po ng Mandaluyong City Police Station. At siyempre, makakadaupang palad po natin ang butihing on behalf of the Chief of Police of Mandaluyong Police Station. Kung inyo pong natatandaan, atin muna po siyang bibigyan ng introduction, then we will play the ABP. After the ABP po, atin po siyang kakapanayamin. Muli nating makakasama si Police Lieutenant Colonel Marlon J. Mallorca, ako pa ng Mandaluyong City Police Station, Assistant Chief of Police for Administration. Siya po ay recruit ng NCRPO, PSBRC 1996, Echo Foxtrot. Proud member of Bagong Tanglao. Previous assignment niya sa Isabela Police Provincial Office. Siya po ang Chief Provincial Intel Branch. So this time, ay naman pong ipi-play ang pinagmamalaki po nating mga accomplishments naman ng Mandaluyong City Police Station. Mahal ko lungsod, kanungan ng magigiti,
ko na naisin pang mawalay sa iyong piling. Ang iyong ganda'y kinubli sa panahong kay tagal. Ngayon ang ngalan mo'y mayaman at dangal. Mandaluyong tuloy kang susulong. Ganda mo'y higit pang magyayabong. Maunlad, mapayapa, dangal ka ng Pilipinas. Ang iyong kinang ay walang pagbukas. Inang kanlungan, pag-unlad mo'y nakamtan. Pagkat ang yaman mo'y ang iyong mamamayan. Tagumpay mo'y nagmula sa pawis at sikap. Sa iyong kamay natupad mga pangarap. O Mandaluyong, tuloy kang susulong. Ganda mo'y higit pang magyayabong. Maunlad, mayapa, dangal ka ng Pilipinas. Ang iyong inang ay walang pagkupas. Hinubog ka sa gawa, hindi sa salita. Umangat ka sa pagsubok ng tadhana. Ngayon ay mahal ka ng apiling madala. Bukod tangi, tunay kang pinagpala. Susulong, ganda mo'y higit pang magyayabong. Maunlad, mapayapa, dangal ka ng Pilipinas. Ang iyong kinang ay walang pagkupas. Ang iyong alam, dangal na Pinapaabot po ng COP ng Marikina City Police Station, Police Colonel Benliner Capili, ang kanyang congratulations. Sa COP ng Mandaluyong City Police Station, Police Colonel Galvin Mel Y. Unos. Happy listening daw kay kay Roda sa Sisig Avenue, San Pedro, Pasita. Advance happy birthday kay Gigi Bulaon. Roda, pakibati mo. So, magandang tanghali muli. Tulad ng ating nabanggit kanina, no, nakakataba ng puso, no, na tulad po ng ating binanggit kanina, partner, na hindi lamang, no, hindi lamang talaga yung nung unang panahon na naman, partner, na security lang ng bawat isa ang inaalagaan ng ating mga tinatawag na otoridad. But this time lahat, pangkabuhayan, kaligtasan, moral values, so on and so forth. Muli po nating pinagmamalaki, kasama po natin ang muli for the second time around. Congratulations again, Police Lieutenant Colonel Marlon Mallorca, Acopa, Mandaluyong City Police Station. Partner? Yes, sir, welcome back, sir. Yes, sir. Partner, ganyan talaga pagka mga best police station eh. Talagang babalik at babalik sa'yo.
Sir, background pa Para lang. maging panauhin natin. Hindi yun eh. Background pa lang, sir eh. Ganda, no? Background pa lang. Ang ganda ng background. Ang ganda rin ng nilalaman. Kaya Yun yung sabi proof, nga, partner. inspirado ang ating ang pamunuan ng Philippine National Police talaga na i-render ang buong serbisyo sa bawat isang mamamayan Pilipino. Sa napakataba, napakagandang presentation ng accomplishments ng Mandaluyong City Police Station, alamin natin, baka marami pang idadagdag sila Lieutenant Colonel Mallorca, sir, para sa lalo Yes, sir. pang ikagaganda. Yes, ma'am. Bago ang lahat, ma'am, binabati ko po muna uli ang ating Chief PNP. Sir, Merry Christmas pala. Yes, ma'am. Merry Christmas po. Sir, Merry Christmas. Happy New Year, ma'am, sir. binabati ko lang po uli ang ating Chief PNP, si Police General Junardo Bernardo Carlos, and yung aming Regional Director, Police Major General Vicente D. Danao, at ang aming District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Orlando Obispo Yebra, and ang aming masipag na COP ng Mandaluyong, Police Colonel Gobenmel Yamasita Unos, and of course, sa iyo, Ma'am Flory Gabitan and Thank Police you. Lieutenant Julius Christie. Ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Marlon Mallorca, bumabati ng isang mainit at maalab na tanghali sa inyong lahat. Sir, batiin din natin si Brigadier General Nicolas Torre III, ang ating CRS. yes. Ano Ating ba, partner? CRS. Okay, ma'am. go ahead, sir, Tita go Gloria. ahead. Sa ganda ng ABP ng accomplishment ng Mandaluyong City. Congratulations, sir. Yes, ma'am. Actually, ma'am, napagtagumpayan namin yun. Makikita natin sa ABP, nung pag-upo ng aming Chief of Police na si Police Colonel Gobenmel Unos, ang una niyang inayos yung yung istasyon, yung renovation, pinaganda. Kasi sabi nga nila, di ba, pagka maganda yung paligid mo, maganda magtrabaho. Malinis magtrabaho. Tama. So, after nun, finalo ni Sir yung mga personnel natin na may mga kaso sa internal cleansing. Yung mga personnel natin na may kaso, pero yung ba yung kaso niya is drug related, operation ba o job related or talagang robbery extortion or what? Siyempre, kung robbery extortion yun, kailangan natin i-punish. And then kung job related naman yung kung ba't siya nagkakaso, ang ginawa naman ni Sir is binigyan ng financial assistance and then legal advice. And then to follow na rin ang ginawa ni Sir, after nung mga yun sa internal cleansing natin, ang ginawa ni Sir, ano ba ang Mandaluyong compared to other cities? Di po ba? Kung ang Mandaluyong ay magko-concentrate sa operational, malayo, miles ahead kami o miles away kami kumpara sa mga malalaking city when it comes to accomplishment. Pero ang ginawa ni Sir sabi niya, kung hindi natin kaya yun, let us focus. Doon tayo sa may PCR tayo, Police Community Relation. Doon tayo mag-concentrate. Concentrate natin dahil sa konti lang yung krimen na nangyayari sa atin, kaya konti lang yung mga nagiging arrest natin. So, why na hindi natin gawin na pilitin na lang natin mas zero crime rate tayo. Doon nag-concentrate si Sir. So, kaya makikita po natin yung kanina sa ABP, makikita po natin more on police community relations siya. Kaya yun po yung tinatanong niyo dati, yung kung ano ang sikreto ng Mandaluyong. Sikreto, Yun, ano ang yes. best practices nila, Sir? Yun. Oo. Kung hindi namin kaya makipagsabayan sa operational accomplishment dahil sa napakaliit lang ng Mandaluyong, dito kami sa crime prevention nag-concentrate. And then tagumpay naman yung aming COP sa kanyang naging plano. Kumbaga, Sir, nailapit niyo yung kapulisan sa ating komunidad, no? Nakuha niyo yung puso ng inyong mga kababayan dyan sa Mandaluyong at malaking Yes, bagay na nakatulong sa inyo sa pag-zero ng inyong crime, Crime rate, Sir. Yes, Sir. crime Actually, rate, Sir. Yes, Sir. Tinitingnan ko nga yung last week namin, siguro nagkaroon kami ng isang insidente ng robbery at isang physical injuries lang within 1 week. Kaya sabi ko, mas maganda nga sana kung walang nangyari. Kaya ang challenge namin sa New Year naman, talagang dapat zero kami. Yun ang challenge namin sa mga incoming duty naman ngayon. Yun ang challenge namin. Kung So, kaya namin Sir, ano, Sir, yung mga paghahanda ng natin ngayon? Ano, Sir, yung mga paghahanda, Sir, ng tropa natin ngayon sa nalalapit, Sir, na pagsapit ng bagong taon, Sir, dyan sa Mandaluyong? Yes, Sir. Yung paghahanda ng tropa natin sa nalalapit na New Year's Eve, no?
inalay namin yung sa ating regional director nung yung simultaneous announcement system operation or yung parang inano natin na off-land bandilyo. 'Di ba? Parang against firecrackers na iwas paputok. And then, 'di ba? Meron din yung ating kanina binanggit yung ating district director na sa December 31 magkakaroon tayo ng iwas paputok ride. 'Di ba? Kaya ang ginawa naman ni Sir after ng iwas paputok ride ng umaga sa gabi naman bago magpalit ng taon. Alas 10 ng gabi lahat naman kami lalabas nakamotor and then gagawin namin din yung iwas paputok ride. Meron na kami mga let's say mga placards and then magbibigay mo ng mga leaflets para to avoid yung mga paputok o yung anuman na untoward incidents lalo na yung mga victim ng mga stray bullet or shooting incident para maiwasan. Yan. Partner. Baka may katanong ka pa kay Sir Jan. Parang busy ka eh. Partner. Mukhang inuulit-ulit mo pa yung akala ko inuulit-ulit mo pa yung ABP nila Sir eh. Yung dami ng accomplishment nila Sir. Akala ko inuulit mong panoorin. Hindi, yung background very touching. Okay, siguro this time tulad nga ng ating nabanggit kanina, Lieutenant Colonel Mallorca, batid natin na wala nang gagawin partner na pagsiselyo ng mga nasel ng barel ng ating kapulisan. Parang wala nang gano'n Parang it depends upon you on how disciplined you are. Yun. So, kaugnay nito, Colonel, nais naman natin kumustahin. Sa inyo pong area of responsibility, lalo na po sa inyong tanggapan, paano po ba ang dahil hindi na kayo magsisil ng nasal niya, so depende na rin ito sa bawat individual na kapulisan ang kanilang tindi ng pagkokontrol sa sarili, partner, no? Yes, ma'am. Sir, yes, are you going, Colonel, are you going to conduct such a conference na parang a short conference reminding all of them dahil hindi na nga kayo magsiselyo ng mga barel? Yes, ma'am. Actually, by December 31, after nung iwas paputok ride ng umaga, mga tanghali magkakaroon kami ng conference. Pero magiging innovation na lang natin ito kasi hindi na nga isisil yung mga barel. Ang ginawa namin yung responsibility sa mga tao natin sa labas, inatang namin sa mga substation commander. Yun yung parang yung station commander natin mag-aano ng C-trip yung mga personnel natin sa kanila. Para malaman ba natin kung lasing na o hindi pa yung mga nasa labas or what. At saka, Colonel, para na Lieutenant Colonel Mallorca, para na rin siguro muling ipaalala. Minsan kasi may mga taong nakakalimot, ang gamot ay paalaala. Ano po ba o gaano po ba kabigat ang kaparusahan if in case they violated yung inyong mga habilin na wag magpapaputok ang ating mga alagad ng batas sa panahon ng Pasko at Bagong Taon? Ay, yes, ng Bagong Taon. If ever na nilabag nila yan, ma'am, tantamount din for dismissal yan, ma'am. Wow, mabigat pala, partner. Lalo na kung lalo na kung nakadisgrasya pa po sila, tantamount to dismissal po yan. Mabigat pala, partner, no? Papalit nyo ba yung isang putok ng bala na sa serbisyo nyo na kung ilang taon yung pakikinabangan? Oo, partner. Dapat gagamitin yung minsan kasi, di naman po natin nilalahat because I also came from a military family and I know at saka alam mo, partner, my father is, pag pinapaalala sa mga kapatid ko yun, Sabi nga ni Sir kanina, isang putok ba ng baril kapalit ng serbisyo, partner? Go ahead, partner. Mukhang may gusto kong sabihin. Tama. Hindi, partner, alam mo, sa taon-taon na lang at paulit-ulit na lang natin na talagang pinapaalalahanan yung ating mga kapulisan na pagdating sa bagay na yan. Kaya I'm sure naman na nakatanim na sa puso't isipan ng ating mga kapulisan yan. Yung pagdidisiplina sa kanilang mga sarili, lalo na sa pagpaputok ng baril, sa pagkasabasapit yung mga holiday season natin, Christmas or New Year. Kaya I'm sure may mga lesson learned na rin. Minsan may nakakalimot, kaya mga ganda nga yung gagawin nila Lieutenant Colonel Mallorca, and I hope lahat ng ating mga kapulisan, there will be a reminder come 31st of December, they will be at saka maganda yung
maganda yung strategy nila, sir, no? Yung ma-supervise talaga ng mga substation commander, yung mga tao nila, para mas ma-monitor talaga natin yung mga personnel natin on the ground. So, sir, baka Sir, any maraming addition? Go ahead, partner. Yes, Go sir. ahead. Yes, ma'am. Yun siguro, ma'am, ang ano lang ng aming COP, ang paalala, ang Mandaluyong City Police Station ay nais na mapanatili ang katiwasayan at kapayapaan ng Mandaluyong City upang isulong ang pag-unlad ng Mandaluyong City. Ilan po. Ayun. Napakaganda. Okay. Maraming So, salamat. once Maraming again, salamat ulit, sir. Yes. congratulations sa COP ng Mandaluyong City Police Station, Police Colonel Colonel Galvin Nabel Unos, siyempre ang ating ako pa, si Police Lieutenant Colonel Marlon J. Mallorca, Assistant Chief of Police for Administration. Without those officers na nagkakaisa ng isip, nagkakaisa ng ideya, nagkakaisa ng lahat ng isinasagawang proyekto, programa at mga aktibidades. Ika nga, hindi sila maiki-claim as best partner, best police station. So once again, Yes. congratulations sa mga accomplishments. Best at sa police mga- station, partner. NCRY Oo, dyan. Ang ating NCRPO. Mandaluyong Police Station. Oo. So once again, congratulations, sir. And this time we will be asking for your parting message para sa ating darating na New Year and sa darating pa pong mga panahon, inspirasyon sa ating mga kapulisan. Go ahead, please. Sir, maraming salamat po at congratulations po ulit, sir. Opo. Maraming salamat po, sir. Okay, hindi yata nakuha ni sir yung aking inihiling, ano? Sige. Again, Ma'am. humihingi tayo ng kanyang parting message. Please go ahead, sir. Sige ba. Ang kapulisan ay gagawin ng lahat upang maging maayos ang paghihiwalay ng taon, maging safe, walang madisgrasya o walang sakuna na mangyari o sunog. Yun lang nga lang, dapat ang bawat kapulisan na nasa labas ay patuloy ang kanilang serbisyo para sa bayan. Para na rin sa ikabubuti ng Mandaluyong City. Magandang hapon po ulit sa inyo. Okay, Ayun. partner. We salute you, sir. Salamat. Maraming salamat, sir. Partner. Okay, go ahead. Bukang may gusto kang batiin, partner. Hindi naman bate. Gusto ko lang yan yung ano ng programa, yan yung ano ng programa natin di ba? Nagkapasalamat nga tayo sa ating CRS, kay Sir Torre at sa ating ARCAD na napansin yung ating programa, no? Yes, ito naman kasing programa natin. Partner, itong programa natin is hindi lang naman Marikina ang ating gustong ipakita rito, no? Kundi syempre gusto natin This time, partner, with the message coming from the National Capital Region, headed of CRS Brigadier General Nicolas Torre. Tayo po ay buong NCRPO na yung ating magiging kapangpalad, syempre kasama ang Marikina. So, i-plug na natin, partner. I-plug na natin, partner. Yung ating mga This coming Tuesday, ang makakasama po natin ay ang Chief of Police naman ng Malabon City Police Station. Kita mo, partner, umiikot na tayo sa buong NCR. At ipapakita natin yung mga accomplishment, plans, and programs ng mga police station sa buong NCRPO. Yan yung aabangan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Hello and magandang hapon. Happy New Year sa Kaagapay Class 1996. Happy New Year, mga sir. Muli, ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger. Ang burger ng bayan, buy one, take one, na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated partner. By Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel Burger, ang burger ng bayan. So, syempre, Sa Hungarian naman dyan. Ano, partner? Burger? Sa Hungarian naman.
Angel's Isang Burger. Italia. Oh. So again, binabati natin si Aling Linda ng Sisig Avenue, San Pedro, Laguna. At yung kanyang mga angels doon, no? Partner, baka gusto mong bumati? Binabati natin muli ang parents ni Police Colonel Ben Liner Capili. Ganun din sa napakabait niyang wife, no? Ang ganda kasi talagang tignan, partner, kapag yung magkatulong kayo pag si serbisyo publiko, no? Hanggang sa puso, partner. At saka ang bawat isa ngayon, part kung napapansin mo, no? Talagang very touching, because of the pandemic, which no, nakaisang taon na tayo. Isang taon na, partner, no? Ay talagang nakikita natin paano yung pagmamalasakit, no, ng ating kapwa sa kapwa, no? Kapag meron kang nakikita na meron konting daladalang pagkain, tapos may nakitang may nangangailangan, no, parang nusuntok yung dibdib mo na parang imbis na isubo niya yon, ibibigay na lang niya yon. And sabi ko nga, muntimang yon, yung thank you nun, tagos doon sa taas, partner. Alam mo, partner, yan yung kultura nating mga Pilipino eh. Likas tayo na matulungin sa ating mga kapwa. Yung mga substations nyo, you've been doing partner, last December 26, partner, nagkaroon kami ng mga barangayanihan through gift packs, nagbigay kami ng mga foods. Yan, maliit lang na bagay na naibigay natin sa ating mga kababayan. Kayo, is this substation 2, if I am wrong, or please correct me, tumulong sa mga biktima? Anong substation ng Marikina City Police Station yung tumulong sa mga biktima? Partner, lahat ng substation nag-contribute dyan, partner. Lalo na yung buong Marikina Police Station yan, partner, nag-contribute dyan para sa makapaghatid ng tulong sa mga kababayan natin na biktima ng typhoon. So once again, pamasko naman natin sa ating mga chief ng substations. Babatiin natin from substation. Batiin mo isa-isa, partner. Siyempre, headed by the strong leadership of Police Colonel Ben Liner Capili, COP, Police Substation 1, Police Lieutenant Aaron Gardon, Police Substation 2, Police Lieutenant Erickson Balte, Police Substation 3, Police Lieutenant Gilbert Bruan, Police Substation 4, Police Lieutenant David Bruan. Nagkamali ako, dalawa yun. Ano apelyido ni... Substation 4. 4, David Bruan. Sino si Police Lieutenant Gilbert? Gilbert Bruan. Unciano yung partner. Station 4, David Unciano. Police Lieutenant David Unciano. Sorry po. Police Lieutenant David Unciano, Station 4. Police Lieutenant Darwin Boyser, Substation 5. Police Lieutenant Julius Christian. Sino yan? Angkor. Sino yan, partner? Sino yan? Substation 6. The very talented. Bubulir na naman kita. Wag mo nang ikwento. Police Lieutenant Mark Anthony Cervantes. Substation 8, Police Lieutenant Bon Ian Olivar. So once again, maraming salamat sa lahat ng mga namumuno sa kagawaran ng Philippine National Police at sa lahat ng ating mga otoridad na ikangay nangangalaga sa ating seguridad. Maraming salamat po sa malasakit at sa patuloy na pag-alaga sa amin na inyong mga kababayang Pilipino. So segundo na lang, partner, ang nalalabi. Mukhang kailangan na nating habaan ang ating oras. No? Baka meron kang nais na batiin. Okay, partner. Gusto ko lang batiin ang aking nagtatampo na yung airpod ko puro daw yung nanay ko binabati ko Bago kita pabati, nais ko muna batiin yung anak ng ating reporter, no? Happy second birthday kay Leonidas Allen Barameda. Greetings coming from Mommy Maika and Daddy Robin. So 2 years old ni Robin. Segundo na lang, partner. Partner, binabati daw natin yung WCPD natin, ating mga women's section dito sa Marikina City Police Station. Okay, partner, magpapaalam na ako at segundo na lang ha. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin, sa aming programa.
Muli po tayo magkita-kita sa susunod na Martes dito sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie, at isang maligayang Pasko po muli at isang manigong bagong taon po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Amang Diyos. Maraming salamat. Okay, maganda tanghali kay Sir Robert. So once again, sa lahat po sa aming nakadaupang palad, ang AKOPA ng Mandaluyong City Police Station, Police Lieutenant Colonel Mallorca, at maraming salamat po sa mga mensahe. Again, magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Ito po ang yabang. Thank you very much, Arnold, sa ating technical side. Sa aking reliever for Corporal Muhammad Amir. Ito po ang yabang lingkod, Flory Gavitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Abangan tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, ang programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Si Flory Gavitan, maglilingkod sa sambayanan katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong kalapitan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Non-operated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. The proceeding